Magandang araw po sa inyo mga Kapinoy. Sir Obet po ito, 22 years na pong physical therapist. Ang topic po natin ngayon mga Kapinoy ay paano pagagalingin ang positional vertigo. Unang-una po, sa iba pong followers natin, ano po ba yung vertigo? Ang vertigo po ay hindi po yan pangalan ng inchik. Naalala ko si Bongo. Vertigo. Ano po yan? Symptom po ang vertigo. Ano po yan? Positional, ano po yan? Parang spinning. Spinning sensation po yan na nararamdaman pag bigla kang nagpalit ng posisyon. Kunyari, nakahiga ka, bigla kang tumayo, nahilo, umikot yung paningin, tas natumba. Yan po ang ang kinalalabasan ng vertigo, yung pagkatumba. Pero ang vertigo po yun yung spinning sensation na hilo. Ibigyan ko kayo ng example. Si Lolo, naiihi sa madaling araw, alas 2 ng madaling araw, bumangon si Lolo, bumalikwas sa pagkakahiga. Yung pagtayo niya, kasi pupunta agad siya sa banyo para hindi siya maihi sa kama, umikot yung paningin niya. Ngayon, natumba si Lolo. Buti na lang hindi nabagok yung ulo ni Lolo. Ang nangyari, tumama yung balakang niya, nabali po yung balakang. Kaya po napakadelikado po yung yung vertigo. Kasi po pag ang pasyente nagkaroon ng vertigo, minsan po yan, biglaan po nangyayari yan. Yung pagtayo nyo, bigla na lang kayo mahilo. Kaya dapat po ma-address po agad yan. Ang vertigo po, ang cause po niya is either central or peripheral. Sa mga central vertigo po, usually ina-address po yan ng mga medical doctors dito sa US. Kasama na rin po yung certified nurse practitioner, saka physician's assistant. Kasi po hindi siya positional yung mga central cause ng vertigo. Example po niyan yung posterior circulation stroke. Na pag na-stroke yung pasyente, tinatamaan po yung vestibular system. Minsan yung cerebellum, yung baba ng brain. Sunod na cerebellum, yung brainstem, yan. Minsan tinatamaan po yan ng stroke. Kaya natatamaan din po yung pagbabalance ng pasyente. Another example of central cause ng vertigo is a tumor. Pag nagtinubuan kayo ng tumor, kunyari sa utak, sa may cerebellum na responsible sa balance o sa vestibular system, nagka-tumor, pero gradual po yung effect niya. Kasi di po biglaan yung vertigo na may nagkakaroon ng tumor. Ngayon po, yung pag nagkaroon kayo ng multiple sclerosis, kasi minsan tinatamaan din po dyan yung cerebellum and brainstem ng multiple sclerosis. Yan, naapektuhan po yung balance. Saka po yung may vestibular migraine, yan, central cause din po yan ng vertigo. Ngayon po, mga Kapinoy, yung pumunta naman tayo sa peripheral cause. Ang pinaka-common po yan, yung tatlo na benign. Number 1, benign positional paroxysmal vertigo. Pangalawa, yung Meniere's at saka yung acute vestibular neuronitis. Yung pong Meniere's, wag na natin pag-usapan kasi bihira naman po yon. Yung acute vestibular neuronitis, usually nakukuha po yun pag nagkaroon kayo ng COVID-19, nagka-virus kayo o kaya herpes simplex, tinamaan yung vestibular nerve, yan, vestibular neuronitis ang kalalabasan, tatamaan yung balance nyo. Ngayon, yung BPPV or benign paroxysmal positional vertigo, yan po yung pinaka-common na cause ng vertigo. Usually nangyari yan sa may edad na senior citizen. Kasi po may mga wear and tear na rin yung katawan ng senior citizen. Minsan po yung may problema na sa pandinig, na dislodge na yung kristal sa loob ng inner ear na nakaapekto na sa balanse ng matanda. I-discuss natin yung mamaya yung mga kristal na yan. Tapos po, minsan due to head trauma, kunyari sumemplang kayo sa motor, kasi common yung motor sa Pinas.
Sumimplang sa motor, tumama yung ulo sa semento. Ngayon, na-dislodge yung crystal again. Ngayon, naapektuhan yung balanse. Isa pa po, yung idiopathic. Idiopathic means hindi alam kung ano yung specific cause. Yan po meaning ng idiopathic. Yan po, balik tayo sa BPPV or benign paroxysmal positional vertigo. Pag nagkaroon kayo ng ganyan na vertigo na due to BPPV, positional po yan. Pag nagpalit-palit kayo ng posisyon, biglang nakahiga, tapos biglang tumayo, yan, nahilo. Triggered by movement po yan. Tapos it can last up to approximately 1 minute. Pag lumampas pa po ng 1 minute yung symptom nyo, magpa second opinion na kayo. Ibig sabihin malamang central na po yung pinanggagalingan ng sakit nyo. Yan, central cause na. Ngayon, it can occur over several weeks. It can also reoccur. So pwede siyang mangyari ulit. Ngayon, dito po sa US, ang kalakaran po dito, pag nakaka-receive kami ng referral galing sa mga doktor, makikita namin yung history of present illness. Tapos nakalagay doon, please evaluate and treat for vestibular rehabilitation. Patay na, so wala pong specified na laterality. So di namin alam kung kanan ba yung may problema o kaliwa. So kung wala kang alam, wala, kawawa ang pasyente. So dapat po maalam tayo pagdating sa ganyan kasi di natin, lalo na kami, di namin alam kung ano yung i-refer sa amin. So ang mangyari po, magda-diagnose po kami niyan. Ang kalalabasan niyan, usual na ginagamit namin is yung Dix-Hallpike maneuver para malaman namin kung horizontal ba yung problema, horizontal canal, BPPV, or yung tinatawag na posterior canal BPPV yung may problema. Hindi ko pa pala na-discuss yung yung crystal. May drawing po ako dito. Yun nga po palang crystal. Ito po yung semicircular canals. Ito po yung nasa loob ng tenga natin. Kung makikita nyo yung kanal na to, yung kanal na yan, mga daluyan po yan ng fluid sa loob ng tenga. Meron po tayong tinatawag na anterior semicircular canal, posterior semicircular canal, saka lateral or horizontal semicircular canal. Sa loob po ng canals na yan, saka sa ibang organs na yan, dito sa loob ng tenga, meron po tayong tinatawag na cilia. Yung para siyang hair, microscopic hair siya, na very sensitive siya sa movement. Ngayon, yung fluid, kunyari, tinilt ko yung ulo ko ng ganon. Siyempre, pupunta yung fluid sa gravity. Ngayon, masistimulate niya yung cilia. Yan, gumagalaw yung cilia, microscopic hair, na yan, pag dinaanan siya ng fluid na tinatawag na endolymph, charged particles po ang endolymph na meron siyang usually potassium and chloride ions na nagpapabilis po ng pag-conduct ng impulse, sensory impulse papunta sa brain para ma-stimulate yung brain para kung sakaling malalaglag tayo, makapag-generate ang brain ng feedback mechanism, magsasend ng signal sa ating musculoskeletal system through the thalamus, which is the main sensory relay center ng brain. Pupunta ang signal minsan dito sa cerebellum, sa baba, para makapag-balance tayo, makapag-counterbalance pag matutumba na tayo. Yan po ang function niyan. Ngayon po, yung usually yung crystal, dito po siya nakastore sa utricle and sacculae. Ito po para mga pouch na yan, yung mga crystals na yan. Yung crystals po is nagpapabalance din po siya ng tawag dito. It helps in sending sensory inputs sa brain natin. So, yan po ang ang function ng mga fluid crystals sa loob po ng natin. Pag na-dislodge po yung crystals na yon, mangyayari magkakaroon na po ng tawag dito ng mismatch of sensory inputs.
Ngayon, pag nagkaroon ng mismatch sa sensory inputs, tatamaan na dyan yung vision nyo, yung paningin, malilito na yung utak natin. So usually na-involve na yung cranial nerve 3, 4, and 6. Sila po ang cranial nerve na nagpapagalaw sa eyeballs. Yung cranial nerve 3, oculomotor nerve, cranial nerve 4, trochlear, then cranial nerve 6 is abducens, yung nagpapagalaw ng eyeballs natin. Kaya makikita nyo yung pag nagkaroon kayo ng vertigo, gumagalaw po yung mata, nag-oscillate po yan. Ngayon, pag nagkaroon ng mismatch, naapektuhan din yung proprioception natin, yung spatial orientation. Kunyari, piniringan mo ako ngayon, tapos itinaas mo yung kamay ko. Yan. Tapos tatanungin mo ako, nakataas ba yung kamay ko o nakababa? Ang sagot ko, nakababa. Ay, may problema ako sa proprioception. Yan po, example ng proprioception. Yan po, ang kalakaran po dito sa US, kami yung nagda-diagnose niyan. Lalo na pag walang specific laterality. Kaya pag tama po yung diagnosis namin, gagaling agad yung pasyente. Usually po ang ginagamit namin na diagnostic maneuver dyan, yung Dix-Hallpike maneuver. Nakaupo po yung pasyente sa gilid ng kama. Yan, kunyari, kama to. Yan, nakaupo yung pasyente sa gilid ng kama. Tapos ititilt ng examiner, ititilt ko yung, inuuna ko dyan yung kanan. Kasi pinaka-common po, nagpa-positive sila dyan sa kanan. Pag posterior canal, positive sila sa BPPV. Kaya inuuna ko yung kanan, titilt ko yung 45 degrees papunta sa kanan yung ulo at leeg. Ititilt ko ng 20 degrees pataas. Tapos ihiga ko yung pasyente biglaan po yan. Yan, ganyan na po siya. Ngayon po, pag ang torsional movements ng mata pababa, bug, papunta sa earth, ang mangyari pong diagnosis nun is geotrophic right ear, posterior canal, BPPV. Yun po ang diagnosis nun. Ngayon po, may isa pong klase ng diagnosis ng BPPV, yung tinatawag na horizontal. Pag sinabi pong horizontal, ang involved po dyan yung horizontal canal. Magka-connect po yan. Kadalasan po, pareho po sila nagpa-positive. So, pag tinest nyo po sila ng Dix-Hallpike maneuver, kunyari, ginanon nyo, sa right side muna, tilt, then pinahiga nyo, yan, ganyan. Pag ang pagbayo ng mata, yung paggalaw ng mata niya is straight line lang, hindi nagtotorsion, bug, papunta sa baba, magduda na po kayo, uy, horizontal to. Pero ikumpara nyo sa kabila. Ngayon, usually, magpa-positive din siya doon sa kabila. Kung sino po ang mas malakas na oscillation na mata, yun po ang pipiliin yung laterality kung saan po. Ngayon, i-confirm nyo po siya by using another test. Ang tawag po doon is supine roll test. Yung supine roll test po, nakahiga lang yung pasyente sa kama. Ayan, naka-flat lang. Flat sa kama. Kunyari, flat na ako sa kama. Ayan, nakaganon. Tapos, ititilt nyo lang yung leeg niya. Ayan, ititilt nyo lang na ganon. Ayan. Pag nakita nyo yung sign na yun na, oops, gumaganon ulit. Tapos, ibabalik nyo. 1 to 2 minutes po yun. Ngayon, pagpapunta doon sa baba, ang diagnosis nun is right ear, kasi papunta doon, right ear, horizontal canal, right ear horizontal canalithiasis. Yan po ang diagnosis kasi papunta sa baba, papunta sa earth. Sa earth lang po may canal. Yan po ang tip ko sa inyo. Yan, geotropic, papunta doon. Right ear, horizontal canalithiasis. Yan po ang diagnosis. Ngayon, pagpapunta naman doon yung pagbayo, okay, pinahiga nyo. At yung ginanon nyo yung ulo sa using the supine roll test. Pagpapunta naman sa taas yung
yung direksyon ng mata, ang diagnosis known is left ear horizontal cupulolithiasis. Yun, opposite po ng canalithiasis. Yan. Yan po, medyo komplikado po yung mga bagay-bagay na yon. Kailangan may confirmatory test na after mag-Dix-Hallpike maneuver, gagamitan nyo siya ng supine roll test para ma-confirm yung horizontal canal BPPV. Yun po ang ano natin. Ngayon, mas maganda po, panoorin nyo yung video na to. May papakita ko sa inyo yung video para lalo kayong makarelate sa pinag-uusapan natin. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung ano ang ginagawa namin dito sa Amerika para i-address po ang paggaling ng mga pasyente na may mga positional vertigo. Okay po, panoorin niyo po. Ganito po dapat nakikita kapag posterior canal BPPV torsional po. Tapos pag horizontal naman, yan yung horizontal BPPV. Pag vertical, wag na nating itapi kasi hindi naman po siya common. Yan po ang mga nangyayari kapag ginawa po yung Dix-Hallpike maneuver. Dapat po matibay yung matalas yung mata nyo pag-diagnose ng eye movements. Ayan po. Yan ang ano natin. I-emphasize natin dyan. Yan, kada galaw niyan, gumagalaw po yung crystals. Yan, tapos nagkikreate siya ng nystagmus o kaya torsional movements ng mata. Ayan po. Okay. Ngayon mga kapinoy, tapos na po yung part 1 natin kung paano ko define yung vertigo, positional vertigo. Ngayon po, sa part 2 po natin kung paano i-address yung problema na yon. Okay po? Salamat po, sa susunod ulit.